Buksan po natin ating mga Bible sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, pag-aaralan po natin ang verse 7 hanggang sa verse 9. Verse 7 to verse 9. 1 John chapter 3, verse 7 to verse 9. So, babasahin ko po. 1 John chapter 3, verse 7. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Verse 9, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Let's pray. O Amang Dakila, makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami muli sa inyong pagkakataon na muli kami makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli niyo po kami, Ama, turuan sa hapon ito, at kayo po patuloy, Ama, magpakita sa amin ng katotohanan kung paano bilang kami ng mga anak niyo, dapat makita ang inyong mga katangian ay makita o mag-reflect sa amin. Ama, muli, Ama, pinapasalamatan namin ang buong maghapon, ito patuloy, Ama, na pag-iingat sa amin, at tulungan po kami ngayon sa aming pag-aaralan na patuloy po maging open ang aming puso at isipan, at kayo po patuloy, Ama, ang humipo sa aming mga puso. Ama, muli binabalik namin sa inyong kapurihan at ang karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, last week ay napag-aralan natin na bilang isang Kristiyano ay merong mga imposible na magawa kapag ikaw ay isa ng Kristiyano. So, merong incompatible sa isang Kristiyano na gawin yung isang bagay kung ikaw na isang Kristiyano. Na gawin yung habitual na pagkakasala kung ikaw na ay isang Kristiyano. At inconsistent sa isang Kristiyano ang patuloy na gumawa ng kasalanan na kung saan inalis siya doon ng Jesus Christ para maging anak ng God the Father. So, inconsistent na sinasabi mong Kristiyano ka, pero nagpapatuloy ka sa pagkakasala. So, itutuloy natin yung sinabi ni John patungkol doon sa mga ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. At ipagpapatuloy natin dito sa 7 hanggang sa verse 7 ng chapter 3 ng 1 John hanggang sa verse 9. So, ang pag-aaralan natin dito ngayon ay kung papaano yung continuation, yung papaano bilang anak ng Diyos, ano pa ang dapat mong malaman? Bilang anak ng God the Father, ano bang dapat malaman ng isang Kristiyano? So, nung panahon nila John, so isipin natin na may temple ni Diana, na malaking temple si Diana. At the same time, kung mababasa natin doon sa chapter 2, chapter 2, verse 19, sinabi doon, they went out from us, but they were not of us. So, ito kung saan yung mga Gnostics ay umalis doon sa church sa Ephesus. Pero at the same time, hindi lahat umalis. So, ibig sabihin, merong ilang mga Gnostics na natira. At yung mga Gnostics na natira na to, ay dito natin makikita na ang pagka-question nila ay about una doon sa righteousness ni Jesus Christ, yung righteousness na meron tayo bilang mga kapatid ni Jesus Christ, kung saan nung namatay si Jesus Christ, yung kanyang righteousness ay ibinigay sa atin. At the same time, may kita din natin dito yung kahalagahan na dapat nating malaman, yung katotohanan ng pagkapanganak ng ating Panginoon Kristo, at yung katotohanan na tayo bilang believer ay anak ng Diyos. So, may kita natin dito sa verse 7 na sinabi dyan, little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. So, una natin makikita dito na it is important for believers na to know that Christ is righteous. So, John calls the believers at Ephesus little children. So, ilang beses natin na pag-aralan to? Little children, inulit-ulit ni John dito sa verse 7. At nakikita natin, showing, ibig sabihin little children, pinapakita lamang ni John, showing how dear and intimate they are to Him. So,
yung mga believers dun sa Ephesus ay napakalapit para kay John. So isipin mo, sinulat niya yung John, 1 John, 2 John, 3 John, then Revelation. Ibig sabihin, nais ni John na yung mga believers doon sa Ephesus ay talagang maging discipline bilang mga disciples ni Jesus Christ. Meron silang disiplina bilang disciples ni Jesus Christ. Pag ikaw isang sundalo, merong mga disiplina na dapat kang gawin. So, pag sundalo ka, syempre hindi naman pwedeng may oras din yung paggising. Example, nag-aaral ka sa PNA, ang oras ng paggising nyo ay alas 3, pero gigising ka ng alas 5. So, hindi po pwede yon. Bilang mga Kristiyano, merong panuntunan at the same time, may binigay sa atin na rules ng ating Panginoon. At dito may kita natin na bilang believers, tinawag ni John yung mga believers sa Ephesus na little children. So, dalawang ibig sabihin ng little children. So, yung isa, dalawang Greek word ang pinanggalingan ng little children. So, yung isa ay paidion, o pedia, yung word of pedia. So, yung isa ay teknion or teknon. So, yung teknon, ito yung ginamit ni John dito sa verse 7, na ibig sabihin, sila ay mga spiritual na anak ni John sa pananampalataya. Ibig sabihin, para kay John, sila ay mga bata sa pananampalataya, yung mga nasa Ephesus. At yung idol, ibig sabihin, ginamit ni Jesus Christ, hayaan nyo ng mga bata, mga little children na lumapit sa akin. So, yun ay hindi ginamit ni Jesus Christ as spiritual, kundi ginamit yon physical, yung mismong mga bata. So dito, pinapatungkulan ni John yung mga believers na hindi pa matured sa pananampalataya o mga bagong believers sa pananampalataya, ang tawag ni John sa kanila ay little children. So ibig sabihin, my dear brother, my little dear brother, ang aking maliit na batang kapatid. So ganon. So, at dito may kita din natin, dito sa verse 7, little children, yung word na let no man deceive you. Huwag mong hahayaan na merong mga tao, so deceive, alam natin yung mga deceivers, ay walang iba kundi yung mga Gnostics. So babalik tayo sa yung mga deceivers dito, yung mga Gnostics. So, sa panahon ni John, nung sinulat ni John, hindi niya sinulat ito para ipaalam sa mga Gnostics, kundi isulat ito ni John para sa mga believers na nasa simbahan ng Ephesus. At sinabi ni John, yung word dyan na deceive ay mula sa Greek word na planao. So, ibig sabihin nun ay to ear or to seduce, to deceive, which is ginamit yun ni Jesus Christ. Ginamit din to ni John. So, ibig sabihin ng pag-deceive dito, yung planao, ibig sabihin nun, ay it is an intentional act of continuing to believe doon sa kasinungalingan kahit alam niya yung katotohanan. Yun yung deceive dito. Ibig sabihin, ito yung tao na kung saan alam nila, narinig nila yung katotohanan, pero hindi nila tinanggap ang katotohanan, ang pinaniniwalaan pa rin nila yung kasinungalingan na para sa kanila ay tama. So, ibig sabihin, nasa simulat sa pulpa lamang na yung paniniwalaan nila walang iba kundi yung kasinungalingan. Kaya sabi dito ni John na sa verse 7, mga maliliit na anak, little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous even as he is righteous. So, the Gnostics were teaching that a person can still be righteous while living in sin. Yun yung paniniwala ng mga Gnostics dito. Na, sabi ni John, may mga Gnostics, mga deceiver na nariyan sa Church of Ephesus, na sinasabi nila na kahit na ang tao ay hindi, na kahit ang isang righteous daw, ay pwede pa rin daw siyang gumawa ng kasalanan. So, ibig sabihin na yun nga, yung paniniwala nila kung binigay ko na sa inyo dati yun, na ang paniniwala nila ay kahit madumi ang ginagawa ng aking katawan, basta ang isipan ko, basta ang nasa utak ko ay puro kabutihan,
yun ay katotohanan. Kasi yun ay knowledge. So, yung Gnostics galing sa word na gnosis, knowledge. So, to know, para malaman. So, yun yung sinasabi dito ni John, na merong mga Gnostics na nagtuturo that a person can still be righteous. So, ibig sabihin, na yung isang tao ay pwede siyang mananatiling righteous, yung isang tao na kahit righteous siya, pwede siyang gumawa ng kasalanan. Which is sinabi dito ni John sa verse 7, He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. So, ibig sabihin, kapag ikaw isang mananampalataya, ikaw ay isang believer ni Jesus Christ, kapag nung ikaw ay iniligtas ni Jesus Christ mula doon sa kasalanan, ina-expect ni Jesus Christ, ng ating Diyos, na ikaw ay mamumuhay doon sa righteousness. Mamumuhay doon sa sabihin natin, kabutihan. So, ibig sabihin na mamumuhay ka bilang isang Kristiyano na merong katuwiran. So, ito may kita natin dito. Kasi yung word dyan na doeth, ibig sabihin niya ay to continue doing something without delay. Ibig sabihin dyan, sabi dyan na he that doeth righteousness is righteous. Yung doeth dyan, ito yung continue na paggawa, doing something without delay. It refers to a practice or habitual or constant action. So, tuloy-tuloy na paggawa ng pagiging matuwid. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, pinakilala ni John dito na siya ay isang righteous. Na si Jesus Christ ay righteous. So, ibig sabihin, yung mga mananampalataya na nanampalataya kay Jesus Christ ay ina-expect ni John na mamumuhay doon sa katuwiran. So, dito natin may kita, Little children, let no man deceive you. Bakit ina-expect ni John na ang mga Kristiyano ay mamumuhay sa katuwiran? Dahil, may kita natin dito, dahil merong mga deceiver. Ang sinasabi ng mga Gnostics na hindi mo kailangan mamuhay sa kabanalan. Ang kailangan mo ay magkaroon ng knowledge. So, alam mo yung Gnostics, di ba? So, yung mga Gnostics na yan, ang mas mataas para sa kanila ay yung knowledge, yung kaalaman. So, secret knowledge, yung kaalaman para sa kanila. Ano yung kaalaman sa Word of God? Hindi. Yung kaalaman, example nun, yung mga ginagawa ng mga Hinduism, yung yoga, o yung meditation na ginagawa nila. So, yung iaano mo yung sarili mo, i-empty mo yung sarili mo, isa yun sa example na kung saan hinahanap nila yung secret knowledge na kung saan malalaman nila yung knowledge nitong mundo. Hindi yung knowledge ng Word of God. So dito may kita natin na napaka-importante bilang mga believers na malaman natin na si Jesus Christ ay righteous. Bakit? Kung malalaman natin na si Jesus Christ ay righteous, ibig sabihin, tayo ay nasa righteousness, at ibig sabihin, si Jesus Christ na righteous ay nasa atin. Diba? Si Jesus Christ na matuwid ay nasa atin. So, yung righteousness si Jesus Christ ay ibinigay sa atin, ipinutong sa atin. Kung saan pa, ipinatong sa atin yung pagiging righteous, matuwid ni Jesus Christ. Kaya sinabi diyan na, Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. John shows them that Jesus is righteous at ina-expect ni John na yung followers of Jesus Christ ay to practice righteousness. Bilang mga followers ni Jesus Christ, sa panahon natin ngayon, ang nais ni Jesus Christ ay sumunod tayo at i-practice natin yung pagiging matuwid. Pagiging matuwid. So, ibig sabihin, bilang tayo, alam natin na sa mundo tayo, even na saved tayo, syempre, may panahon na nagkakasala yung isang Kristiyano. Pero ang nais ni Jesus Christ, nais ni John, yung parating ni John, na kahit nasa mundo tayo, ay maging maayos o magiging matuwid pa rin yung ating paglakad. So, ibig sabihin, may temptation,
merong mga dumadating na sabihin mga problema. So ang nais ni John na sabihin sa mga believers na tayo ay maging righteous sa ating bawat paglalakad. Kaya sinabi dito na even as He is righteous. So pinakilala dito ni John yung karakter ng ating Panginoong Kristo, which is righteous. Kung babasahin natin dun sa Romans, makikita natin na yung righteousness ni Jesus Christ ay ipinakita dun sa tao. Tandaan natin, ang tao ay makasalanan, corrupted, ngunit yung kabanalan, pagiging matuwid ni Jesus Christ, doon sa mga taong nagsisi ng kasalanan na nampalataya kay Jesus Christ, ibibigay doon. So, ibig sabihin, yung kasalanan ay wala na sa'yo. Ang righteousness ni Jesus Christ ang meron sa'yo. So, anong gagawin mo? Ang gagawin mo ba ay gagawa ka pa ng kasalanan? Hindi. Ang gagawin mo ay sundin yung pagiging righteous ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Nagre-reflect yung pagiging righteous ni Jesus Christ sa atin. At dito natin siya makikita sa verse 7 na tinawag dyan, little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. So, napaka-importante sa mga believers, sa ating mga believers, na malaman natin kung sino yung ating pinanampalatayanan. So, sino ba ang ating pinanampalatayanan? He is righteous. Sabi ni John, siya ay isang matuwid, walang kasalanan, walang bahid ni anumang klaseng kasalanan, blameless. Ganon ang ating Panginoong Kristo. Lumakad siyang matuwid dito sa lupa. Hindi siya nagkasala nung siya nagkatawang tao. At nais ni John ay pakita na kung si Jesus Christ, lumakad siya na may kabanalan, may katuwiran dito sa lupa, ibig sabihin, hindi imposible na tayo bilang mga believers ay lumakad din ng merong katuwiran at kabanalan dito sa lupa. So, yun yung una natin makikita. It is important for believers to know that Christ is righteous. Ay yung pinanampalatayan natin ay righteous. So, dapat tayo mamuhay sa righteousness. Na sinasabi nga ni John, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Dito makikita natin sa verse 8, he that committed sin is of the devil. So, it is important, so pangalawa, it is important for believers to know the incarnation of Christ. Napaka-importante nito. Lalo sa panahon natin ngayon. Sa panahon ni John, maraming mga Gnostics. At ang paniniwala ng mga Gnostics, ang Diyos ay hindi pwedeng magkaroon ng anak. At si Jesus Christ ay hindi pwedeng maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay either tao lamang or nilikha ng Diyos. Yun lamang paniniwala nila. At hindi nila paniniwalaan na si Jesus Christ ay Diyos. Ganon ang paniniwala ng mga Gnostics. So, dito makikita natin, bilang mga believers, nais ni John, mga believers sa Ephesus, nais ni John na malaman nila na yung pagkakatawang tao ni Jesus Christ ay totoo at bakit kailangan nilang malaman yung pagkakatawang tao ni Jesus Christ. So, basahin ko verse 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Kung ikukumpara niyan sa verse 5, babasahin ko verse 5, you know that He was manifested to take away our sins. Dito tinawag, so, in John, basahin ko na, in 1 John chapter 2, verse 29, dito, tinawag din si Jesus Christ na righteous. And you know that He is righteous. You know that everyone doeth righteousness is born of Him. So, John introduced the family of God as those born of Him. John introduced another family na characterized by sin. So, sin, both idolatry and immorality. So, kung nakabasa natin doon sa Ezekiel, nakikita natin yan sa buhay ng Israel. So, ganoon din dito, yung mga Gnostics, their father is the devil, who is a liar. Kung babasahin natin sa John, sinabi doon ni John na sinabi doon ni Jesus Christ, ye are of your father, the devil. So, dito makikita natin na mayroong dalawang klase ng pamilya. Yung pamilya ng Diyos
at yung pamilya ng Diablo, ng devil. Sinabi dyan ni John sa verse 8, he that committed sin, so it is a constant o tuloy-tuloy, habitual na paggawa ng kasalanan. So, he that committed sin, yung habitual, ikaw na nagtuloy-tuloy na gumagawa ng kasalanan, habitual o habit mo na yung paggawa ng kasalanan, para ka lang uminom ng tubig sa paggawa mo ng kasalanan, ay anak ka ng Diablo. Yung sinasabi ng Biblia, he that committed sin is of the devil. Bakit? Dalawa lang yung pamilya dito sa lupa. Either nasa pamilya ka ng Diyos o nasa pamilya ka ng Diablo. At dito may kita natin dito. Doon sa verse 5, may kita natin na hindi pa siya ganon strong na sinabi dito ni John. Na sinabi dyan doon sa verse 5, and you know that he was manifested, sa verse 4. Sa verse 4, whosoever committed sin also transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Doon sa verse 4, may kita natin na ikaw na patuloy na nagkukumit o habitual na gumagawa ng kasalanan ay lawless. Sabi ni John sa verse 4. Pagdating dito sa verse 8, may kita natin, kung ikaw ay nagpapatuloy na gumagawa ng kasalanan, ikaw ay sa Diablo. Ikaw ay sa demonyo. Ikaw ay kay Satan. And sabi dyan sa verse 8, he that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. So kung matatanda natin, nilikha ng Diyos ang mundo sa loob lamang ng 6 na araw. At doon sa pang-6 na araw, nilikha ng Diyos kasama yung mga anghel at yung tao. At may kita natin doon na after ng pagkalikha ng Diyos kay Lucifer, kay Satan, may kita natin siya ay nagkasala agad sa Diyos. So, ibig sabihin, agad-agad na si Satan ay nagkaroon ng pride sa kanyang puso na kung saan nais niyang maging katulad ng Diyos. At dahil doon, yung kasalanan ay pumasok. Unang kasalanan ay nagmula kay Satan. So, ibig sabihin, lahat ng gumagawa ng kasalanan, ang ama nila, yung unang gumawa ng kasalanan, walang iba kundi si Satan. Kaya dito sinabi ni John, for the devil sinned from the beginning. So, if Jesus characterized by righteousness, the devil is characterized by constant practice of sin. Hanggang ngayon, ang ginagawa ng Diablo ay patuloy na gumawa ng kasalanan. At dito makikita natin, John points out that anyone who habitually commits sin is of the devil. Anyone who embraces Gnostic teachings are of the devil. So, tanda natin na ang pinaka-context dito ay yung mga Gnostic. Yung mga Gnostics. Yung mga Gnostics, they kinokorrupt nila yung Word of God. At the same time, nag-a-add sila sa Word of God at nagbabawas sila sa Word of God. Ganon ang ginagawa ng mga Gnostics. So, kapatid, alam mo ba, okay lang manigarilyo ka. Ligtas ka, di ba? Okay lang manigarilyo ka. Ang gawin mo lang, humingi ka lang ng tawad. Okay lang yon. Ganon ang katuruan ng mga Gnostics. Na okay lang magpatuloy ka, mamuhay sa kasalanan. Bakit? Pinatawad ka na ni Jesus Christ, di ba? Once saved, always saved. Kahit gumawa ka ng kasalanan ng tuloy-tuloy, dahil ikaw ay pinatawad na ni Jesus Christ, hindi ka mapuntang impyerno. Yan ang paniniwala ng mga Gnostics, which is hindi yun yung totoo. Bakit? Kapag ikaw ay tuloy-tuloy na gumagawa ng kasalanan, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Hindi ka sa Diyos. So, dapat nating malaman, bakit importanteng malaman natin bilang mga mananampalataya, yung pagkakatawang tao ni Jesus Christ. Dito natin siya ngayon mabasa. So, dito, yung word dito na, yung unang pagdating ni Jesus Christ, may kita natin upang Christ's first coming was to cleanse us from sin and to destroy the works of the devil. So, may kita natin dun sa napag-aralan natin last week, na sinabi sa verse 5, ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay nagkatawang tao sa verse 5. Tingnan natin. And you know that He was manifested to take away our sins.
Yun yung dahilan kung bakit si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Pero meron pang isang dahilan dito na sinabi dito ni John sa mga believers sa Ephesus, for this purpose, the Son of God. So, tingnan natin dito, ginamit yung word, ginamit ni John yung title ni Jesus Christ na Son of God. So, yung mga paniniwala ng mga Gnostics na hindi pwedeng magkaroon ang Diyos ng anak, ay winasak ni John na sinabi niya na si Jesus Christ ay Son of God. At the same time, winasak niya yung sinasabi nila na ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao, which is sinabi dito, manifested. The Son of God was manifested. Just verse 9. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. So, dito makikita natin yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao para wasakin yung gawa ng dyablo. Yung una natin makikita sa verse 5, to take away our sins. Para linisin tayo, para kuhanin yung ating kasalanan. Pero dito sa verse 8, ang makikita natin, that He might destroy the works of the devil. So, ibig sabihin, kung patuloy akong gumagawa ng kasalanan, yung kasalanan na yon ay ibig sabihin, hindi pa nasira ng Diyos yung kasalanan sa buhay ko. Kung hindi pa nasira ni Jesus Christ yung kasalanan sa buhay ko, ibig sabihin, wala sa akin si Jesus Christ. Bakit? Yung dahilan kung bakit si Jesus Christ nagkatawang tao, para sirain yung gawa ng kasalanan na binigay sa akin ng dyablo. So, ibig sabihin, kapag ako nagtuloy-tuloy sa paggawa ng aking kasalanan, patuloy kong minahal ang kasalanan, namumuhay ako sa kasalanan, ibig sabihin lang nun, wala ako kay Jesus Christ. Kasi sinabi dito ni John, sabi dito ni John, that He might destroy the works of the devil. Kung pagkukumpara nyo doon sa chapter 5, verse 5, that He was manifested to take away our sins. Pero dito may kita natin, to destroy yung works of the devil. So, ibig sabihin, bilang Kristiyano, ang gagawin natin ay yung righteousness. Bilang mga Kristiyano, bilang tayo ay anak ng Diyos, ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Jesus Christ, bakit kailangan natin malaman na nagkatawang tao si Jesus Christ? Dahil para wasakin yung gawa ng dyablo. At dito natin makikita that he might destroy the works of the devil. So, napakagandang verse na to na pinapakita dito ni John na wala nang puwang yung gawa ng dyablo sa iyong buhay kung ikaw ay isa ng anak ng Diyos. Bakit? Yung gawa ng Diyos, yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, yun yung magre-reflect sa buhay mo. Kaya may kita natin sa verse 7 pa lang, na ikaw, kung gumagawa ka ng righteousness, dahil ikaw ay righteous. Kung hindi ka gumagawa ng righteousness, dahil isa kang unrighteous. So, napakasimple ng sinasabi ni John. Kung ikaw gumagawa ng gawa ng dyablo, kung ikaw gumagawa ng gawa ng kasalanan, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. So, napakasimple ng sinasabi ni John dito. For this purpose, ang Son of God. So, ginamit ni John yung titulo ng ating Panginoong Kristo. Ginamit ni John yung pangatlong persona sa Trinity. Yung Son of God. Son of God. At dito, makikita natin dito sa John na kung paano itong book ng John, ilang beses to talagang naisirain ng mga Gnostics. Naisirain ito ng mga Gnostics itong sulat ni John. So, example, John, makikita natin sa pag-aaral natin sa mga susunod, yung sa verse 5, 1 John chapter 5, verse 7 and 8. Ang ginawa dyan ng mga Gnostics, tinanggal nila yan doon sa Greek Bible. Tinanggal talaga nila yan. Pero doon sa Latin Bible, andun yung 5 and 7. Pero sa Greek, tinanggal yan ng mga Gnostics. Bakit kaya na tinanggal? Kasi it's all about sa Trinity. Kung babasahin natin dyan,
sa 1 John chapter 5 verse 7. Babasahin ko ha. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree in one. So may kita natin na yung Trinity ay isa ito sa talagang ayaw paniwalaan ng mga Gnostics. Even sa panahon na kung saan nailimbag na yung libro ni John. Sabi ilang taon simula ng kamatayan ni John, simula ng pagka-limbag nitong John, yung mga Gnostics ay tuloy-tuloy sila. Sabi sila Origins, at the same time, napakaraming mga Gnostics na balak nilang tanggalin yung salita ng Diyos, yung 5 and 7, yung 7 dito sa sulat ni John. At dito may kita natin na bakit kaya nais na tanggalin? Kasi itong 1 John is against Gnosticism, against sa katuruan ng Gnostics. Kaya sinabi dito, may kita natin na kapag ikaw isa ng mananampalataya, dapat mong malaman na ang dahilan kung bakit si Jesus Christ ay nagkatawang tao, para yung gawa ng dyablo ay alisin sa'yo. Para yung gawa ng dyablo ay wasakin. Which is, kapag ikaw na kay Jesus Christ na, wala na sa iyo yung gawa ng dyablo. Bakit? Ang magkocontrol na sa iyo, yung God the Holy Spirit, which is, napag-aralan din natin yon, yung God the Holy Spirit, na after ng tao na masave, ang God the Holy Spirit, siya yung nananahan sa tao. So, ang gagawin ng tao ay kung ano yung nais ng God the Holy Spirit. At dito natin may kita na kapag ikaw ay isa ng anak ng Diyos, so si Jesus Christ, siya yung Son of God, tayo yung Sons of God, S na maliit, Sons of God, tayo ay dapat tularan natin yung Son of God, yung begotten Son of God, which is ang ating Panginoong Jesucristo. So, dito sa verse 9, may kita naman natin dito yung importansya importansya sa atin bilang mga believers na malaman natin na tayo ipinanganak na ng Diyos. Na ipinanganak na ng Diyos. Sabi dito, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. So, dito may kita natin, Jehovah God gave us free will to choose either to receive Him or reject Him. So, at nais ng Diyos na lahat, God desires all men to be saved. So, sa mga nakabasa natin sa Ezekiel, may kita natin, nais ng Diyos na lahat ay maligtas. Lahat ng tao ay maligtas. Sa New Testament, kay Peter, may kita natin, ayaw ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. Bagkus, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay mapunta sa langit. Yun ang nais ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, sa tingin nyo, nais ng Diyos na sila gumawa ng kasalanan at magkasala sa Kanya. Ayaw ng Diyos nun. At sa tingin nyo, nais ng Diyos na sila ma-fall into sin. Ayaw din ng Diyos nun. Ang nais ng Diyos na sila ay sumunod sa Kanya at makasama niya doon sa Garden of Eden. Kung makikita natin. So, kailan pa nangyari yung kamatayan? Nangyari yung kamatayan nung nagkaroon ng kasalanan. So, ibig sabihin, kung si Adan at si Eva hindi nagkasala sa Diyos, yung buhay ng tao ay habang buhay dito sa lupa. At yun yung perfect will ng Diyos. Yun yung kalooban talaga ng Diyos. At may kita natin na even na si Adan at si Eva nagkasala sa Diyos, may kita natin na ang Diyos mismo nag-provide ng tagapagligtas. At dito natin may kita na si Jehovah God, ang Diyos, ay nais niya na maligtas lahat ng tao. So tandaan natin na when a sinless and perfect Jesus saves us, tandaan Jesus Christ, siya sinless, blameless, at the same time, perfect, tayo ay naging righteous and perfect na kasama niya. So, tandaan natin. So, merong katuruan na sinless perfection. Yung katuruan na kung saan yung tao ay hindi na siya makakagawa ng kasalanan. Sinless perfection. So, naniniwala tayo na kapag tayo niligtas ni Jesus Christ mula sa kasalanan, tatanggalin niya lahat ng kasalanan natin.
So, ibig sabihin, magiging sinless din tayo. At the same time, magiging perfect din tayo. Katulad ni Jesus Christ. Pero, dahil meron tayong old nature, yun yung makasalanan. Yung new nature natin, yun yung walang kasalanan. Yung old nature, which is yung makasalanan, yun yung humihila sa atin na gumawa ng kasalanan. Kaya kung sabihin natin, entire sanctification, na talagang sanctified na tayo, na talagang hindi na tayo magkakasala, na lahat ng hawakan natin ay magiging banal, hindi yun mangyayari. Bakit? Dahil tayo ay nasa mundong ito, nasa earth tayo. So, but this does not mean that we can no longer sin. We still have our sinful old nature that desires us to continue in sin. Na magpatuloy sa kasalanan. So, tandaan natin, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, pinanganak ka ng magulang mo, ipapanganak ka sa pamilya ng Diyos, 2 beses ka nang ipinanganak. Pero kung ikaw ay hindi nanampalataya kay Jesus Christ, pinanganak ka ng magulang mo, at wala nang kasunod. Kamatayan ang kasunod sa iyo. So, ang kamatayan na yan, dahil sa iyong kasalanan, dahil hindi mo ibinigay sa Diyos yung kasalanan mo, hindi ka nagsisi ng kasalanan, hindi ka nanampalataya kay Jesus Christ, yung kasalanan na meron ka, ikaw ang magbabayad doon sa impyerno. Tandaan natin, kasi Jesus Christ, pinagbayaran niya yung kasalanan natin doon sa cross ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung sinabi niya, take away. So, yung kasalanan natin, kinuha ni Jesus Christ, kasama niya yung napako doon sa cross ng Kalbaryo. Pero, kung ikaw ay hindi ka nanampalataya kay Jesus Christ, yung kasalanan mo ay buhat-buhat mo pa rin ngayon. So, tandaan natin yung mga Gnostics, may pansulat tayo. Gnostics. Baka nakalimutan yung spelling ba? Gnostics. So, yan. So, yung mga Gnostics, yung mga Gnostics, sila yung mga tao na walang Christ. Wala sa kanila si Jesus Christ. Kaya kung sa ano pa, sila ay free. Free silang gumawa ng kasalanan. Dito may kita natin na kapag ikaw ay born of God, hindi ka isang Gnostics. At dito may kita natin na sinabi ni John sa verse 9, whosoever is born of God does not commit sin. So, yung word na whosoever, talagang isa yan sa makikita natin sa libro ni John, which is against yan doon sa paniniwala ng mga Calvinism, yung word na whosoever. So, Calvinism, Gnosticism, and Calvinism. Calvinism. So, yan. Calvinism. So, yan. Parang Gnosticism is equals to Calvinism. So, yung mga Calvinism, example ng Calvinism, naniniwala sila sa total tulip. So, tulip. Sulat ko lang. Tulip. Tulip. So, total depravity, then unconditional election, limited atonement, irresistible grace, then perseverance of the saints. So, yan, tulip. So, tulip yan. So, itong mga Calvinism, ang paniniwala nila na ang Diyos ay meron ng itinakda na tutungong impyerno. At merong itinakda ang Diyos na tutungong langit. So, sabihin natin na merong isang tao na ayaw niyang maligtas, isang tao na talagang ayaw niyang maligtas,
Pero dahil pinili siya ng Diyos, sabi ng Calvinism, siya ay maliligtas. Yun yung paniniwala ng Calvinism. At yung isa pang paniniwala ng Calvinism, na yung tao, ang Diyos ay pumili. So, example, may pinili ang Diyos na 144,000. So, example, yan lang yung pinili ng Diyos. So, merong ilang bilyong tao sa mundo. Sabihin, merong 8 billion. So, 8 billion tao sa mundo. So, ang pinili example ng Diyos ay 144,000 lang. Pero itong 8 billion, minus sabi natin minus 8 billion. So, kayo na mag-calculate. Then, sabihin natin merong 7 billion na natira. So, yung 7 billion na natira niyan ay mapupunta yung impyerno. Bakit? 144,000 lamang yung pinili ng Diyos. Yan ang paniniwala ng Calvinism. So, bakit ganun ang paniniwala ng Calvinism? Bakit kaya ganun? Dahil kung pag-aaral natin itong Calvinism na to, napakalaki ng sabihin saklaw ng mga yan. Bakit? Sabi ng mga Calvinism is Pulism systematized. Pulism daw, katuruan daw ni Pablo. At dito makikita natin, ang sabi ni John, whosoever is born of God, so ibig sabihin, yung mga tao, meron silang free will na manampalataya kay Jesus Christ, at kung sila'y mananampalataya kay Jesus Christ, ay sila'y ipapanganak sa pamilya ng Diyos. Whosoever is born of God doth not commit sin. Doth not commit sin. So, makikita natin dito na before a person is welcome into the family of God, he must be born of God. And his seed remaineth in him. So, ilang beses ko sinabi, like father na, like son. So, kung anong God the Father, ganoon din yung kanyang mga anak. So, makikita natin dito, na sinabi dito, whosoever is born of God doth not commit sin. Hindi ito nagtuturo na tinatawag nating sinless perfection. Sinless perfection. Or tinatawag na isa pa, entire sanctification. So, itong tinutukoy dito, hindi ito nagtuturo si John, na yung isang tao na naligtas, na born of God, ay hindi na siya talaga totally na magkakasala sa kanyang buong buhay. Hindi yun. Ang tinuturo dito ni John, na kapag yung isang tao ay pinanganak sa pamilya ng Diyos, siya ay hindi na habitually o hindi na siya magpo-continue sa paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin, meron na siyang limiter. May limit na yung kanyang buhay. So, ibig sabihin, Brother Kenneth, hindi na masaya ang buhay pag isa ka ng Kristiyano. So, para yun sa mga Gnostics. Yun ang sasabihin ng Gnostics. Ang pagiging Kristiyano ay hindi masaya. Bakit? Limitado na. Bawal na akong magdamit ng ganito, bawal na akong uminom, bawal na akong may pagbarkada, bawal na akong magsigarilyo, bawal na akong mambabae, bawal na akong magkaroon ng girlfriend. Kasi, born of God ka. So, pag born of God ka, syempre, pag gusto magkaroon ng asawa, born of God din. Di ba? Gusto mong anak ng Diablo, yung mapapangasawa mo, syempre, paras kayong born of God. So, dito, sabi nila na kapag ikaw naging Kristiyano na, limited na yung galaw mo. Pero hindi totoo. Bakit? Sabihin natin na blessing yon para sa'yo. Blessing yun para sa'yo. Nung ikaw ay na-save, walang papupuntahan ng buhay mo. Walang paputunguhan. Sumasabay-sabay ka lang. May kanta nga, sumasabay sa agos ng mundong ito. Sumasabay ka lang sa agos ng mundo. Ganon yung isang wala kay Jesus Christ. Pero nung ikaw ay na kay Jesus Christ na, meron ka ng manual ng buhay. Dahil nasa iyo ng Biblia, ang manual ng buhay, meron ng patutunguhan ng buhay mo. Akala nila kapag naging Kristiyano ka, walang patutunguhan ng buhay mo. Alam mo ba pag hindi ka kasama sa pamilya ng Diyos, may patutunguhan ka rin. At ang patutunguhan mo, yung lugar ng impyerno.
Pero kung ikaw ay nasa pamilya ng Diyos, mas maganda ang patutunguhan mo. So, na kanta natin yun, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. So, kapag ikaw ay na kay Jesus Christ, makikita natin, pag ikaw nasa God the Father, say, whosoever is born of God, patungkol sa God the Father, doth not commit sin. So, hindi siya, so doth not commit sin. Ibig sabihin, does not habitually practice sin. Hindi siya patuloy na gumagawa ng kasalanan. Yun ibig sabihin, doth not commit sin. At sinabi pa dyan, for his seed remaineth in him. Yung seed dito, so yung seed, mula to sa Greek word na sperma. So, about to sa lalaki. So, ipinanganak ka ng God the Father. So, ibig sabihin, it carries the idea of life and family characteristics. So, ibig sabihin, seed dito ay bearer of genes and that transmit heredity. Yun yung seed dito. So, yun ang sinasabi ko na like father, like son. Yung word dito na seed na sinasabi niya ni John, for his seed, yung seed ng God the Father na nasa sayo, which is ang seed, alam natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, his seed in him, for his seed remaineth in him. So, yung remaineth dito ay tuloy-tuloy na nanatili sa'yo yung ating Panginoong Jesucristo. So, kung matandaan natin, nung nagkasala si Adan at si Eva, nangako ang Diyos ng seed of a woman, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Pero tayo, bilang mga believers, tayo ay seed of God the Father. Kasi tayo ay anak ng God the Father. Yung seed of the woman, iba siya sa atin. So, seed of the woman, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At nangyari yon. Bakit? Si Jesus Christ, wala siyang ama, kaya hindi siya pwedeng sabihin na seed ng lalaki, kundi seed of a woman. Bakit? Galing siya mismo kay Mary. Diba? Kay Mary. Yan si Jesus Christ. At walang yung mga paniniwala ng Gnostics na si Jesus Christ ay son of the bastard, son ng Roman soldier. Walang katotohanan yon. So, dito may kita natin, when Adam sinned against God, all his seed became sinful. He has produced sinful offspring until this day. Hanggang ngayon. Kaya lahat yung pinapanganak hanggang ngayon ay may kasalanan. May kasalanan. Then, before a person, so being born of God, may kita na una, pag ikaw pinanganak na ng Diyos, yung una, doth not commit sin. Hindi ka gumagawa ng patuloy ng kasalanan. Yun yung una. Pangalawa, ikaw ay anak ng Diyos. Ang sabi dyan ni John, for his seed remaineth in him, and he cannot sin. So, ibig sabihin, does not live in sin. Yung isa, doth not commit sin. Yung pangalawa, he cannot sin. So, makikita natin dito, kapag ikaw ay anak ng Diyos, wala ka na dapat ability na gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, nung ikaw ay naging anak ng Diyos, yung paggawa mo ng kasalanan ay isinara na ng Diyos yon. So, dapat wala ka ng ability sa paggawa ng kasalanan. So, wala ka ng ability sa paggawa tuloy-tuloy ng isang kasalanan. Kundi, bilang isang anak ng Diyos, ang meron ka dapat ay yung makikitaan ka ng karakter bilang born of God. Ano ba yung karakter na meron pag isa ka ng anak ng Diyos? So makikita natin dito na tayo ay dapat matuwid. At the same time, tayo ay dapat hindi namumuhay sa gawa ng diablo, gawa ng kasalanan. At tayo ay nananatili sa God the Father, sa Diyos. Kaya dito na makikita that John expects the Ephesians, the believers at Ephesus, as a children of God, na
lumakad sila na katulad ni Jesus Christ. Yun ang in-expect ni John sa mga believers dun sa Ephesus. So, kung makita natin na tayo, paano yan ba, Kenneth, na believers tayo pero nagkakasala pa rin tayo. Kaya nga mabasa natin, sinasabi nga ni Pablo, babasahin ko sa Romans, i-open nyo na rin, Romans chapter 7, verse 15 to 20. So, babasahin ko lang po. Romans chapter 7, verse 15 to 20. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. For what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then it is no more that I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is, in my flesh, dwelleth no good thing, for to will is present to me, but how to perform that which is good, I find not. For the good which I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Verse 20, now if I do that I would not, it is no more that I do it, but the sin that dwelleth in me. So, may kita natin dito, dun sa sinabi ni Pablo, na even na tayo ay mga saved, born again, anak ng Diyos, na kahit tayo yung mga anak ng Diyos, tayo minsan, yung nais natin gawin, minsan, nais ng new nature natin, na gawin yung para sa Diyos, pero yung old nature natin, hinihila tayo upang hindi natin magawa yung para sa Diyos. Kaya, sabi ni Paul, kung ano yung nais kong gawin, minsan hindi ko magawa. Pero yung hindi ko dapat gawin, yung pa yung nagagawa ko. So, yung mga kasalanan sa buhay bilang mananampalataya ay wala na itong parte sa ating buhay. So, minsan talaga sa ating buhay, may panahon na tayo bilang mga Kristiyano ay nakakagawa ng kasalanan. Pero hindi ito yung kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos sa atin na tuloy-tuloy gumawa ng kasalanan at mamuhay sa kasalanan happily ever after. Hindi yung nais ng Diyos. Bagpos ang nais ng Diyos, pag tayo nakagawa ng kasalanan, magsisi. Kaya merong repentance. Bakit? Yung repentance, akala natin para lang yung sa mga unsaved, mga kailangan magsisi ng kasalanan, yun lang mga hindi ligtas. Hindi. Tayo na mga saved, dahil hindi tayo perfect, talagang perfect na hindi nakagawa ng kasalanan, dahil nakakakumit pa rin tayo ng kasalanan, kailangan nating magsisi sa Diyos. Then, anong ginagawa pag nagsisisi sa Diyos? Pag isang tao nagsisi, example, isang tao nagkasal sa'yo, isang girlfriend o boyfriend nahuli mo na may example, iba, kanyari lang ha, may nakita, iba, o asawa, may nakitang iba. So, then sabi ang asawa, nahuli mo kunyari, nakita kita na may kasama kanina, nasasabi ng lalaki ngayon o babae, sorry, humingi siya yung tawad. So, yung sorry na yon, ibig sabihin, hindi niya na uulitin. Pero pag inulit niya, hindi yon totoong sorry. Hindi ito yung totoong repentance. So, ang totoong repentance, yung isang kasalanan ay inihingi mo ng Diyos sa Diyos ng kapatawaran at hindi mo na ulit yon uulitin. Pero pag inulit mo pa yon, dati nagsimula ka lang sa example, pag-iinom, nagsimula ka sa tuba, then dahan-dahan gin, beer, whiskey, hanggang sa lumaki yung ininom mo. So, hindi ka tunay na nagsisi ng kasalanan. At dito natin makita na whosoever is born of God doth not commit sin. For his seed remaineth in him, that he cannot sin because he is born of God. Hindi na siya gagawa ng kasalanan
dahil siya ay ipinanganak na sa Diyos. Kasi siya ay anak na ng Diyos, kaya hindi na siya gagawa ng kasalanan. Pero minsan, siyempre, nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya kung makikita lang sa Bible, may sinasabi doon may sinasabi sila James, si John, may sinasabi na kung tayo ay hindi gagawa ng kasalanan, kung tayo ay i-overcome natin yung sin, yung temptation, yung kasalanan, at mananatili tayong faithful, may tinatawag na crown, di ba? May tinatawag na crown. Sinabi yun ni John dun sa Revelation na maging faithful hanggang sa kamatayan at ibibigay sa iyo yung crown of life. At the same time, sinabi din pala ni James yon na kapag ini-endure mo yung kasalanan, ini-endure mo yung temptation at na-tried ka, then magkakaroon ka ng crown of life. So, merong reward kung tayo ay hindi gagawa ng kasalanan. So, isipin mo na, ikaw ay niligtas ng Diyos. So, nais ng Diyos na huwag ka gumawa ng kasalanan. Pero alam ng Diyos na maaari ka pa rin gumawa ng kasalanan, na may pagkakataon na makakagawa ka pa rin ng kasalanan. Alam ng Diyos yon. Kaya ang ginawa ng Diyos, nagbigay siya ng reward. So, reward, para hindi mo na gawin mismo yung kasalanan. Isipin mo kung gaano yung binigay sa atin ng Diyos. Hiniligtas ka na sa kasalanan, pero pag minsan nakagawa ka ng kasalanan, nagbigay ang Diyos dito sa atin na kapag hindi ka gumawa ng kasalanan, parang isang anak, sinabi ng anak na, anak huwag mong gawin to. Ito anak, ito yung magagawin mo, at ito yung huwag mong gagawin. Pag itong sinasabi ko na rules, yung mga pwede mong gawin ay ginawa mo, bibigyan kita ng reward. Pero, pag ginawa mo yung ayaw ko, wala kang reward. So, ang nais ng Diyos, na huwag natin gawin yung kasalanan. Kaya siya magbibigay sa atin ng reward, which is yung crown of life. At makikita natin na ayaw ng Diyos na tayo ay gumawa ng kasalanan. Na tayo ay magtuloy doon sa kasalanan. So, makikita natin na tayo bilang mga anak na ng Diyos, sabi dito ni John, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. At makikita natin na bilang born of God, may assurance tayo na ma-overcome natin yung kasalanan at itong mundong to. Which is sinabi ninyo ni John sa 1 John chapter 5 verse 4. Sinabi diyan 5 verse 4 and 5. 1 John chapter 5 verse 4 and 5. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? That he that believeth that Jesus is the Son of God. So, di ba? Bilang born of God, overcome it. Bilang Son of God, dahil nasa atin yung Son of God, overcome it. So, isipin natin, nasa atin ngayon ang God the Holy Spirit. Pinanampalatayanan natin si Jesus Christ. So, God the Holy Spirit, si Jesus Christ, nasa atin. So, di ba? Posible na hindi tayo gumawa ng kasalanan. Posible yon. Pero, may kita, kung tuloy-tuloy kang gumagawa ng kasalanan, hindi ka born of God. Ano ba yung mga tuloy-tuloy ginagawang kasalanan? Yung tuloy-tuloy na pag-dwell sa idolatry, pagsamba sa ibang Diyos, o sabihin natin, pagsamba sa mga Diyos ng mundong to, sa pera, sa trabaho, anuman, anong klaseng Diyos na mas inuuna mo kaysa Diyos, kaysa Jehovah God, ikaw ay idolatry. At the same time, yung immoralidad, yung pagkakaroon ng relasyon, immoralidad, pagkakaroon ng relasyon sa hindi mananampalataya, immoralidad yun. So, may kita natin, yung idolatry, adultery, yung immoralidad na kung saan ikaw, mananampalataya, hindi mananampalataya, may asawa, yung isa,
walang asawa, may asawa sa may asawa. Lahat yan, yung mga immoralidad na yan, hindi yan gawa ng Diyos. Kaya kung mabasahin niyo yung mga sulat ni Pablo, kung meron ka niyan, questionable kung anak ka ba ng Diyos. Bakit? Yung gumagawa ng mga yon ay hindi sa Diyos at hindi anak ng Diyos. At ang pagkakilanlan na anak ka ng Diablo, sabi dito, he that committed sin is of the devil. So kung tuloy-tuloy na gumagawa ka ng kasalanan, ikaw ay sa demonyo. Ikaw ay sa Diablo. Kasi anak ka ng Diablo. Kaya may kita natin na bilang mananampalataya, bilang mananampalataya yung sa Ephesus, expect ni John na yung mga mananampalataya sa Ephesus na makikinig dito sa kanyang isinulat. At the same time, lalayo sila doon sa mga Gnostics at alam nila kung sino yung mga Gnostics. Kaya may kita natin doon sa Revelation, yung church at Ephesus, may kita natin, napakagaling nila. So, tingnan lang natin, mabilis lang. Last verse, sa Ephesus, Revelation, chapter 2, Revelation, chapter 2 verse, basahin ko, simula verse 2. Revelation 2 verse 2. So, about to sa church sa Ephesus. And sabi diyan, I know thy works and thy labor and thy patience and how thou canst not bear them that which is evil. So, talagang napakatapang na dito. May standard sila. And thou hast tried them that which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Then verse 3, and hast borne and hast patience for my name's sake, hast labored and hast not fainted. Grabe yung sigasig nila, yung zeal nila. Then verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So may kita natin, andun na talaga yung sigasig nila. So yung sinabi ni John dun sa 1 John, talagang ilan nila yung mga Gnostics. Tinaboy talaga nila. Tinaboy nila yung Gnostics, nalaman ng Gnostics, trinide nila yung Gnostics, nalaman ng Gnostics yun, pinalis nila yung mga Gnostics. At may kita natin dito, andun yung talagang sigasig nila at yung tapang nila. Pero minsan, dahil sa sigasig at tapang, nakalimutan natin yung pagmamahal natin sa Diyos. They left their first love. So, bakit natin ginagawa tong, bakit tayo nagsisimba? Bakit natin ginagawa to? Bakit tayo nagpipreach dito about sa mga Gnostics? Bakit natin ginagawa to? Ginagawa natin to dahil mahal natin ang Diyos. Yun minsan nakakalimutan ng isang Kristiyano. Bakit hindi ako gagawa ng kasalanan? Kasi sinabi ng Bible. Yun lang ba yun? Dahil mahal ko ang Diyos. Dahil mahal ko ang Diyos. Bakit magpapatuloy ako sa paglilingkod sa Diyos? Dahil sinabi ng Bible. At dahil mahal ko ang Diyos. So, minsan nakakalimutan natin. Minsan, ang nagiging sa isip natin na, kasi Kristiyano ako, kailangan kong gawin to. Hindi dahil mahal ko ang Diyos. Kaya tandaan natin, maganda na alam natin yung Word of God, alam natin, at talagang tatayo tayo, paninindigan natin yung ating paniniwala. Pero at the same time, tandaan natin, yung paniniwalang pinaninindigan natin, dapat ginagawa natin yon dahil mahal natin si Jesus Christ. Mahal natin ang Diyos. At dito natin may kita na bilang mga Kristiyano, bilang born of God, itong Gnostics, Calvinism, or Arminianism, or Arminianism, o anong klaseng ism, wala yung puwang bilang mga Kristiyano. Bilang sa atin, bilang sons of God, walang puwang sa atin itong mga ganitong katuruan. Kaya tandaan nyo, ang Gnostics, yung paniniwala nila na yung tao, okay lang gumawa ng kasalanan. Okay lang yon. Kasi pwede ka na magsisi ng kasalanan. Okay lang gumawa ng kasalanan. Okay lang ba yan? Yun okay. So, Gnostics. Calvinism.
ang Diyos ay minahal ng Diyos ang elected. So, pinili ng Diyos ang kanyang mamahalin, pinili ng Diyos ang kanyang iniligtas. Calvinism. Arminianism. Kapag ako nagkasala sa Diyos, hindi na ako ligtas. Kailangan ko ulit magsisi ng kasalanan para ulit ako maligtas. So, after 1,000 beses na nakagawa ng kasalanan, kailangan ko ulit magsisi para ako maligtas. Yun yung katuruan ng Arminianism. Kapag ikaw ay nagkasala, hindi ka na saved. Kapag ikaw ay nagkasala, hindi ka na saved. So, yun yung paniniwala ng Arminianism. So, ito, para silang connected lang sa isa't isa. Pero, minsan, nag-aaway sila. Para kunyari, magkaaway sila. Pero magkakampi lang yan sila. Kunyari lang yan, magkaaway. So, tanda natin, sa school, sa pag-aaral natin, marami yan. Number 1 to. So, ito, mga kapwa natin Kristiyano, minsan, nag-hold ng geto. Kristiyano sila, pero minsan, nag-hold sila ng geto. Preaching nga natin kanina, so hindi naman ibig sabihin na nag-hold sila nito, ay alam nila. Minsan, Calvinist sila, pero wala silang alam na Calvinist sila. Kasi, hindi naman tinuro sa kanila. Pero, kapag itinuro mo sa kanila, yung biblical teaching ng salvation, at sila'y naniniwala, hindi sila heretic, di ba? Kanina. So, Arminianism. Arminianism, pumapasok itong dalawa. Ito. Itong dalawang to. Sinless perfection and entire sanctification. Kilala si Fanny Crosby. So, yun. Dito sila nabibelong. Kaya yung mga kanta nila, Blessed Assurance, Perfect Submission, Perfect Delight, so perfect. About yan sa perfection. Bakit? Yung paniniwala nila ay Kiswick. So, yung Kiswick, ang paniniwala mga Kiswick, yung ito, entire sanctification, na kapag ikaw ay saved na, hindi ka na pwedeng magkasala. Which is, hindi naman sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, pag nagkasala tayo, sa 1 John pa lang, chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive. Papatawarin tayo at lilinisin pa tayo. Yun yung kaibahan ng paniniwala nila sa paniniwala ng Bible. So, tandaan natin mga mananampalataya. So, part din to ng ating pinag-aaralan, which is patungkol sa Gnosticism. So, una, it is important for believers to know that they are believers to know that Christ is righteous. It is important for believers to know the incarnation of Christ. And lastly, it is important for believers to know that they are born of God. Manalangin tayo. Uwa man dakila, makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami, Ama, sa kabutihan sa iyong buhay. At gawin po, Ama, sa aming mga pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Ama, na maging mindful at maging maingat, Ama, sa pag-hold